Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Chapter 61 Masyado bang mabilis? Nakita lang ni Madam na lumiit ang dami pero hindi mo ba napansin na lumaki ang garapon ng porselana? Tiningnan ito ng mabuti ng ginang at saka umiling. Hindi. Gustong ni Fatball ang matandang ginang, ngunit hindi niya akalain na hindi ito maloloko, ngunit ang mukha ni Fatball ay kasing kapal ng pader ng lungsod, at hindi man lang siya namula. Oh, talaga? Baka nasilaw ang paningin ko. Feeling ko tuloy mas malaki itong porcelain jar kaysa dati. Madam, pag-usapan natin muli ang presyo. Isang tail ng pilak at isang garapon ng yelo, iyon ang lumang kalendaryo ng imperial. Hindi mo alam kung gaano kasikat ngayon ang mga popsicle, kaya tumataas ang presyo ng yelo na ito kasabay ng pagtaas ng tubig, naiintindihan ba ito, tama? Sinuri ang Fatball. Naiintindihan ko ang pagtaas, ngunit hindi mo magagawa ito sa paraang ito, tama? Nad-double ang presyo, at hindi mo ako inabisuhan ng maaga. Kung sinabi mo sa akin bago bumili, magkakaroon ako ng. Anong mangyayari kay Madam? Pinaikit ni Fatball ang kanyang mga mata. Nagtanong. Ayokong magpanggap na ako ay isang matataas na tao. Matigas na sabi ni Madam na gusto siyang takutin. Siya ay nasa negosyo sa loob ng maraming taon. Kung may magsasabi, kung patuloy mong gagawin ito, hindi ako papasok bukas, matatakot siya. Ngayon kung gagamitin niya ito sa iba, dapat maganda ang epekto, di ba? Ngunit sa pagkakataong ito ay nakilala niya ang kanyang kapareha. Okay, pagkatapos ay babalik ako sa tindahan at ibabalik ko kay Madam ang kanyang pera. Zuzi, bilasan mong takpan ang iyong sarili ng kubrekama at itulak ang kotse pabalik. Zuzi, at salungguhit at. Muntik na siyang umiyak, negosyo ang pinag-uusapan, pero bakit lagi na lang ako ang nasasaktan? Matapos itulak ang cart ng 2 beses na magkasunod, si Zuzu ay napagod sa pisikal at mental. Hindi na niya ito maitulak. Kahit gaano kalusog ang matanda, hindi niya kayang itulak ang 3 magkakasunod na kariton. Kaya naman pansamantala niyang sinabi, mataba kapatid, pagdating sa negosyo, maging pala kaibigan at kumita, huwag masyadong magalit. Nang makitang lumingon si Fatball at hindi sumagot, pinuntahan niya ang ginang, Madam, bagaman medyo mahal ang yelong ito, pagkatapos ng lahat, ito ay material. Sobrang sulit. Napakaraming customer sa Chunshui Tower araw-araw. 50 tail na pilak lang kapag bumalik ka at kikita ka na sa isang kisap mata. Ayaw talagang bilhin ni Madam, pero gusto lang niyang takutin si Fatball. Hindi ko lang inaasahan na hindi tatanggapin ng mga tao ang pakulo na ito, kaya muntik na akong mabaliw. Ngayong may hagdan na, nagmamadali siyang bumaba ng hagdan. Dahil sinabi mo iyon, wala na akong pakialam sa oras na ito. Ngunit malamig pa rin siyang sumangot, nang hindi man lang tumitingin sa Fatball, hayaan mong ihatid ko itong truck ng yelo sa likod bahay at ibaba ito. Saglit na natigilan si Zuzi, Madam, wala bang trabahador sa gusali? 25 lata ng yelo ang marami. Hayaang lumabas sila at tulungang dalhin ang mga ito. Isa. Ang lata ng yelo ay tumitimbang lamang ng 4 o 5 kilo, at kailangan itong dalhin ng isa-isa. Pagpasok ko, nakaramdam ako ng sakit sa likod ko. Pinandilatan siya ng Madam at sinabing, hindi namin sila papakawalan kahit na may mga lalaki. Hindi ba kayo maghahatid ng mga paninda sa inyong pintuan kung mahilig kayo sa mga high-end na tao? Tapos gawin mo. Pagkasabi niyon ay pinilipot ng ginang ang mataba niyang katawan at lumayo ng hindi lumilingon. Nakapasok. Zuzo, yung side namin. Pinunasan ni Fatball ang kanyang mga kamay at hindi nasisiyahang nagsabi, tingnan mo, ang ganitong uri ng tao ay hindi man lang nagpapadala ng lalaki, kaya't hinihiling ka na lang niyang lumipat ng mag-isa. Hindi magandang bagay. Mas mabuting makinig na lang sa akin at bumalik ng direkta, at hindi mo na kailangang maghintay sa kanya. Nakinig ako sa iyo, ngayon okay na ako. Pagkatapos ay sinabi niya, kailangan mo pa ring ilipat ang mga bagay para sa kanya, kaya pupunta ako sa Chunshui Tower para tingnan muna. Nang marinig ito, agad na sumagot si Zuzi, Brother Fat, bakit hindi tayo kumilos ng mas mabilis? Hindi. Umiling si Fatty, masakit ang likod ko at hindi ako makagalaw. Bakit hindi ka pumunta sa Chunshui Tower? Gusto ko lang pumunta tingnan. Tsaka gentleman naman kami ng mga girls na nag-uusap pero walang ginagawa, para hindi makakaapekto sa pananakit ng likod. Napatingin siya kay Fatball na paalis, at saka tumingin sa mga porselana na garapon at mga haligi sa kariton. Gustong umiyak pero walang luha. Magsalita ka lang, kaya ko. Pagkatapos. Maraming pagsisikap, sa wakas ay binigyan ni Zuzu ang ginang ng 25 malalaking porselana na garapon ng yelo at inilipat ang mga ito sa backyard woodshed. Bago umalis, itinapon siya ng matandang ginang. Hindi lang ang katawan ay pagod at ang isip ay mas pagod. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng gawaing ito, nagniningning si Zuzi at tila nagkaroon ng pangalawang tagsibol. Nakatayo sa harap ng Chunshui Tower, puno siya ng ambisyon. Noong siya ay nagtatrabaho sa tindahan ng pakwan, siya ay mapagpakumbaba na parang langgam. Kailangan lang niyang magtrabaho araw-araw.
Ang isang romantikong lugar tulad ng Chunshui Tower ay hindi maabot para sa kanya, at mayroon siyang kalooban ngunit walang kapangyarihan. Pero iba na ngayon. Si Fat Brother ang nagkusa na anyayahan siya sa gusali, at tiyak na maibabalik ang mga gastos. Oras na para makita niya ang mundo. Sa pag-iisip nito, hahakbang na sana si Zuzo patungo sa lugar na inaasam niya, ngunit huminto siya sa kalagitnaan. Mataba kuya, bakit ka lumabas? Lalabas ka na. Sabi ng matabang lalaki habang itinataas ang kanyang pantalon. Tapos na ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Zuzu. Mula noong sinimulan niyang ilipat ang mga garapon ng porselana hanggang ngayon, umabot lang ng isang kapat ng isang oras ang pinakamaraming oras. Tapos na ba? Masyadong mabilis. Tanong ni Zuzo. Bilis. Papasok lang ako para tingnan. Manood pa ba ako ng isang taon? Sa pagkakataong ito, namula ang mukha ni Fatball at galit na galit. Hoy, napakabata mo pa, paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Minsan, ang isang mabilis na tagumpay ay isang magandang bagay. Nakataas ang ulo ni Fatball, na may kalmadong mukha, halatang pumasok na sa sage mode. Matabang kapatid, naiintindihan ko ang katotohanan, ngunit gusto ko pa ring pumunta sa gusali at tingnan. Anong tinitingin-tingin mo? Nanginginig lang ang galaw mo. Kung may ganitong oras ka, matulog ka na lang ulit. Tsaka, sumulyap si Fatball, sumulyap siya kay Zuzu at mapang-asar na sinabi, wala ka bang sakit sa likod? Hindi magandang pumunta doon. Pagkatapos sabihin iyon, itinuro niya si Zuzu at itinulak pabalik ang cart. Ang maliwanag na buwan ay nakabitin sa taas at ang malamig na simoy ng hangin. Ikinulong ni Fatball ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, nagham ng isang himig, at naglakad sa eskinita, mukhang kasingkol ng isang diwata. Itinulak ni Zuzo ang cart na may malaking pagniwi sa kanyang mukha, habang itinulak ni Xiaobo ang walang laman na cart na may kaawa-awang hitsura sa kanyang mukha. Isang engkanto at isang aso, pero ang ganda ng painting. Kinaumagahan, nadulas si Zuzi. Sa tindahan ng pakuan, nakita ni Godan si Zuzi na bumalik ng maaga sa umaga at nagulat na sinabi, nakabisado mo na ba ang paraan ng paggawa ng yelo ng napakabilis? Ikinalat ni Zuzi ang kanyang mga kamay sa upuan, Brother Godan, huwag mo itong banggitin. Sumunod na ibinuhos ni Zuzuhi ang kanyang kapetan, at pagkatapos sabihin iyon, malungkot siyang nagtanong, kapatid na Godan, napakasinungaling mo. Bago ka pumunta, sinabi mong tiktikan mo ang taong grasa na nagnakaw ng paraan ng paggawa ng yelo. Napakadali lang. Ngunit tingnan mo. Halos mapagod ako. Aalis na ako. Zuzi. Tinapik siya ni Godan sa balikat, hindi naman kita papayagan na magtrabaho araw-araw, di ba? Kung ninakaw mo ito, mananalo tayo. Huwag kang mag-alala, walang makakalimot sa kontribusyon mo sa Watermelon Shop at sa Lin Mansion. Humagulal pa rin si Zuzi, at naglabas si Godan ng 200 barya at ibinigay sa kanya. Siya. Dapat mong itago muna ang pera, at kapag ninakaw mo ang paraan ng paggawa ng yelo, ang mga benepisyo ay mapapasa iyo. Okay. Pumayag si Zuzu, pinasok ang mga tansong barya sa kanyang damit, at dumulas palabas. Nakatitig sa kanyang likuran, paulit-ulit na nanunuya si Godan. Kabanata 62, kami ay mga profesional. How about it? Maaari ba nating ipakita sa kanya kung paano tayo gumagawa ng yelo? Tanong ni Jingzi sa mahinang boses sa gilid ng kwarto. Hindi pa. Ngumiti ng mali siya si Fatball. Bakit hindi pa? Sumimangot si Jingzi, medyo hindi nasisiyahan. Hoy, napaka-komportable na gamitin ito ng isang tao. Naisip ko na mas mabuting hayaan siyang manatili dito ng ilang araw pa kaysa gamitin ito ng walang kabuluhan. Kaya ikinwento ni Fatball ang nangyari kahapon, at si Jingzi ay hindi makatawa o umiyak matapos itong marinig. Hinangaan niya ang pagiging mapanlinlang ni Fatball at nakiramay sa awa ni Zuzu, ngunit sa huli ay nagutos pa rin siya, hindi na natin ito maaaring ipagpaliban pa. Dapat nating hayaan siyang nakawin, ang paraan ng paggawa ng yelo ngayon sa pinakahuli. Young village leader, muli bigyan mo lang ako ng ilang araw ng biyaya. Nanlamig ang mukha ni Jingzi at sinabi niya sa malalim na boses, sa pinakahuli kong sinabi ngayon, naiintindihan mo ba? Karaniwang tumatawa si Jingzi, sanay na si Fatball at ang iba pa, kaya bigla siyang dumating ng ganito, nakaramdam ng lamig si Fatty Kiyo sa kanyang likod at agad na sumagot, naiintindihan ko. Okay, labas na tayo. Maaaring maghintay si Fat Kiyo, ngunit hindi makapaghintay si Jingzi. Ang gusto niya ngayon ay mabilis na malutas ang problema at malutas ang mga nakatagong panganib sa lalong madaling panahon, upang makapunta siya sa Jingzhou ng may kapayapaan ng isip. Kung aabuti ng 1 taon at kalahati, ang araw ng mga liryo ay magiging malamig. Sumisikat ang araw, at magsisimula muli ang isang bagong araw. Gaya ng dati, matapos ang pagiging abala sa loob ng kalahating oras, isinara ni Qingliang Yixia ang tindahan na naubos na ang lahat ng popsicle. Ang taba kuya. Sa likod bahay, hinayla ni Zuzi ang Fatball sa isang sulok na walang nakatira at palihim na sinabi, 2 araw na ako rito. Maaari mo ba akong dalhin upang tingnan kung paano ginawa ang yelo dito? Hindi. Tanong. Mataba. Simpleng sagot ni Ball at naglakad papunta sa bakuran at sinabi kay Big Face, shopkeeper,
halos 2 araw na nandito ang pinsan ko at sold out na ang yelo ngayon. Pwede ko ba siyang kunin para gumawa ng yelo? Matapos marinig ito, bahagyang nag-alinlangan si Face, mataba, alam mo rin na ang pamamaraang ito ng paggawa ng yelo ay isang sekreto. Maliban kung mapagkakatiwalaan kang tao, tiyak na hindi ka makakapagsimula. Kilala na kita mula pa noong bata pa tayo, kaya hinayaan kitang gawin ito, ngunit siya. Ang malaking mukha ay nag-alinlangan na magsalita, na binibigyang kahulugan ng ekspresyon ng kawalan ng tiwala ni Zuzu sa sukdulan. Ngunit sa mas maraming nangyari, mas nasasabik si Zuzi. Ang mga lihim ay mabuti, ang mga lihim ay mahalaga. Marahan niyang sinundot ang Fatty Ball sa likod. Naunawaan ni Fatty Ball at tinapik ang kanyang dibdib at nangako, ang tindera ay makatitiyak. Ang aking pinsan ay lubos na maaasahan at mapagkakatiwalaan. Hindi ko kayang DA ng tindera, tama. Ito. Nag-aalangan pa si Big Face. Nang makita ito ni Fat Ball, idinagdag niya, huwag kang mag-alala, tindero. Isinusumpa ko, kung magdadalawang isip siya, hindi siya makakapag-asawa ng asawa sa hinaharap, at hindi siya magkakaroon ng mga anak kung gagawin niya. Sa kanya, Zuzi. Okay, okay. Big Face interrupted him, since Fatty has made such vicious oath for your cousin, I won't say anything anymore. I have to do it today. Gumawa ka ng yelo at kunin mo ang iyong pinsan para gawin ito mamaya. Paulit-ulit na tumanggo si Fat Ball. Kuya Zuzi, hindi muna ako kailangang pasalamatan. Ikanaway ni Fatty Ball ang kanyang kamay at matuwid na sinabi, tungkulin kong tulungan ka. Brother Zuzi, hindi mo kailangang maging magalang. Magalang ako sa nanay mo. Mapait na nag-isip si Zuzi, ngunit bamulong, ang sumpa na isinumpa ni Fat Brother ay masyadong lason, hindi ba? May lason ba ito? Parang medyo. Tumanggo si Fat Ball, ngunit paano magagawa ng tindera kung hindi ito lason? Maniwala ka. Pero, naisip ni Zuzu ang mga makamandag na sumpa na iyon, at habang iniisip niya iyon, lalo siyang nagiging hindi komportable. Hindi niya kakayanin ang alinman sa mga sumpang ito na magkakatotoo, lalo pa ang marami sa mga ito ng sabay-sabay. Kuya Fat, paano kung bawiin mo ang mga makamandag na sumpa? Bawiin mo sila. Paano mo babawiin ang mga sinumpaan mo? Hindi maintindihan ni Fat Ball. Sige, bawiin mo lang kung sasabihin mo. Okay, ibalik mo yan. Tapos, nagkatitigan silang dalawa, parehong feeling na double comparison ang ginawa nila. Si Fat Ball ang unang nakabasag ng kahihiyan. Gumawa muna tayo ng yelo. Oh! Sunod na binuksan ng dalawa ang woodshed at tinignan ang mga haligi. Napag-alaman nilang ang quicklime na kanilang ibinalik kahapon ay nakatambak pa rin sa sulok, at ang natitirang bahagi ng woodshed ay puti rin. Parang quicklime din. Sa totoo lang, mahirap man o hindi ang paraan ng paggawa ng yelo na ito, depende kung alam mo ang sikretong recipe. Kaya't itinuro ni Fat Ball ang quicklime sa sulok at sinabi sa haligi, tingnan mo ang isang basket ng kawayan, at ilang basket ng quicklime na ilalagay sa ice cellar. Bagaman ito ay pisikal na trabaho pa rin, pagkatapos ng lahat, na nalantad sa pangunahing sekreto ng paraan ng paggawa ng yelo, hindi lumalaban si Zuzi. Pagpasok niya sa ice cellar, isang malamig na hangin ang tumama sa mukha niya. Hindi niya maiwasang kiligin, pero sobrang excited siya. Ito na. Sa oras na ito, dumating na si Fat Ball sa harap ng malaking tangke, binuksan ang takip, at lumapit si Zuzi upang tingnan. Nakita niya na may maliit na tangke sa loob ng malaking tangke. May yelo sa interlayer sa pagitan ng malaking tangke at ng maliit na tangke, at may tubig sa maliit na tangke. Ito ay ganap na puti sa loob. Ipinaliwanag sa kanya ng Fat Ball, ang paraan ng paggawa ng yelo ay magdagdag ng quicklime sa maliit na tangke na ito, puna ng malaking tangke sa labas ng tubig, at pagkatapos ay magdagdag ng tubig sa maliit na tangke. Kapag ang quicklime ay pinagsama sa tubig, ito ay hindi magdudulot ba ito ng lagnat? Curious na tanong ni Zuzi. Ang quicklime ay karaniwan at kadalasang ginagamit kapag nagpinta ng mga dingding. Kung magdagdag ka ng ilang tubig dito, ito ay magiging mainit na mainit. Paano ka makakagawa ng yelo? Hindi masama. Hindi nagpanik si Fat Ball at nagpatuloy sa pagpapaliwanag, hoy, ito ang pangunahing punto. Nakakita ka na ba ng quicklime at tubig, sa anong proporsyon? Umiling si Zuzi, hindi ba random na dinagdagan niya ito? Anong uri ng ratio ang magiging kung ikaw ay walang ginagawa? Ang Fat Ball ay buong pagmamalaki, kung magdadagdag ka ng tubig ng random, ang quicklime ay magiging mainit na mainit, ngunit kung ang ratio ng quicklime sa tubig ay 15:10, ang quicklime ay hindi magiging mainit na mainit, ngunit magkakaroon ng kabaligtaran na cooling effect, iyon ay paggawa ng yelo. Napaka-magical ba talaga? Sabi ni Zuzu na parang hindi makapaniwala. Natural yan. Simple lang, di ba? Pero kung may hindi makaintindi, kahit sabihin mo sa kanila na ang quicklime ay nakakagawa ng yelo, kahit nasira ulo mo ang utak mo, malamang hindi mo ito maiisip. Paulit-ulit na tumanggo si Zuzu matapos itong marinig. Heto, hayaan mong ipakita ko ito sa iyo. Sabi ni Fat Ball, at nakakita ng dalawang maliit na tangke, isang malaki at isang maliit. Una, nagdagdag siya ng quicklime sa maliit na tangke sa gitna, at pagkatapos ay nagdagdag ng tubig sa malaking tangke.
Ang takip ay tinanggal upang maisil ang maliit na tangke, na nag-iiwan lamang ng isang maliit na puwang. Kuya Mataba, anong ginagawa mo? Hindi maintindihan ni Zuzu. Isa pang trick ito. Lagyan muna ng quicklime, tubig mamaya, at isara ito ng takip ng maaga. Kung mas masikip, mas mabuti, mag-iwan lang ng maliit na puwang, at magdagdag lang ng tubig sa pagitan ng puwang. Pagkatapos noon, kumuha ng tubig si Fatty the Ball at ibinuhos ito sa may puwang. Kuya Fatty, hindi mo ba sinabi na idinagdag mo ito sa proporsyon? Parang, hindi mo man lang natimbang. Mula sa pananaw ni Zuzu, ang fatball ay nanggugulo lang. Ngunit ang fatball ay nagsabi ng masama, ginagawa ko ito araw-araw. Alam ko na kung magkano ang dapat kong idagdag. Saan ako gagamit ng isang sukatan? Kami ay mga profesional, mangyaring huwag itong tanungin. Kabanata 63 ang maalamat na binibining Chen. Kuya Fatty, kailan magiging handa ang yelo? Ipinakita ni Fatball kay Zuzi kung paano gumawa ng yelo sa isang maliit na vat, at pagkatapos ay hiniling kay Zuzi na magsanay gamit ang isang malaking vat. Naghihintay kay Zuzi nang matapos ako sa aking trabaho, pawis na ako. Ang yelo sa malaking vat na ito ay kailangang maghintay hanggang bukas ng umaga para maging handa. Itinuro muli ni Fatty Ball ang maliit na vat, may kaunting tubig dito, kaya sa palagay ko maaari itong gawin nang hindi naghihintay hanggang sa dilim. Nagawa na ang haligi. Hindi na ako makapaghintay na magtanong, Kuya Fatty, gabi na tayo aalis. Dahil ninakaw niya ang paraan ng paggawa ng yelo, kailangan lang niyang suriin ang mga resulta at i-verify ang mga ito sa gabi, at pagkatapos ay maaaring bumalik si Suzy upang ihatid ang trabaho. Okay. Well, marami pang oras sa pagitan, kaya libre ko. May malalaking vat sa ibang kwarto. Sabay tayong gumawa ng yelo. Pagkasabi noon, inilagay ni Fatball ang basket ng kawayan sa balikat ng haligi. Nakaraang dula, alam mo rin na ang matabang kapatid ay may sakit sa likod, kaya ang trabahong ito ay mahirap pa rin para kay Kuya Zuzi. Nakikita ko na ang tagumpay ay nasa unahan, hindi ko ito matiis. Kinagat ni Zuzi ang kanyang mga ngipin at itinulak ang pinto, halos bumagsak siya sa lupa. Oh my God, bakit may tatlong malalaking tangke? Tumawa si Fatball, tatlo lang, mga kapatid Zuzi, huwag masyadong kakaunti. Galit ako sa nanay mo. Natahimik si Zuzi at nagsimulang magtrabaho kaagad. Sa malamig na tag-araw, isang grupo ng matatangkad at malalakas na lalaki ang nakaupo sa likod bahay, hamihip ng mga umutot at ninanamnam ang lamig. Isang tao lamang, isang manipis na haligi, ang kumuha ng ginamit na saltpeter mula sa maliit na tangke, pagkatapos ay dinagdagan ito ng saltpeter, tinakpan ito ng tubig, at abala. Syempre, sa palagay niya, ang dinagdag lang ay quicklime. Mataba, hindi masama ang iyong pinsan. Oo, maganda ang pangangatawan na ito. Bakit hindi mo itago ang pinsan mo ng ilang araw para mas relax tayo? Iingatan ko ang nanay mo. Si Zuzi ay patuloy na nagmumura sa kanyang puso, ginawang lakas ang kanyang galit, at sumulong ng may mabigat na pasan. Batang pinuno ng nayon. Si Jingzi ay nakahiga sa silid na nakapikit para magpahinga, nang sumugod si Hanhan. Anong problema? Nagpapanik ka ba? Dalawang babae ang papalabas. Dalawang babae. Naisip ito ni Jingzi at nahulaan kung sino ito. Pagdating niya sa bulwagan sa harapan, nadatnan niyang si Fatball at ang iba pa ay nagkukumpulan doon, walang kurap na nakatitig kay Chenmo, na nakadamit pambabae. Napakalaki ng kanyang bibig na kaya niyang ipasok ang isang itlog. Nandito na si Miss Chen. Miss Chen. Maingat na tinikman ito ng lahat. Si Chenmo, na nakasuot ng Snow White spun-fringed skirt at ang kanyang buhok ay nakatali ng silver hairpin, ay wala ng prangka noon. Sa halip, siya ay naging isang ginang, lumuhad at sumaludo kay Jingzi, at nagsalita ng nakangiti. Nakilala ng binibini ang young master, gaano ka magalang. Nang makita ang bahagyang nahihiya at hindi komportableng hitsura ni Jingzi, at iniisip ang lahat ng detalye ng pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan ng dalawa mula noong una silang magkita, hindi napigilan ni Chenmo na takpan ang kanyang bibig. Tumawa. Siya ay maliwanag at kaakit-akit, ngunit ang kanyang bahagyang ngiti ay tulad ng isang namumulaklak na bulaklak, at mayroon itong nakakapukaw na alindog. Nataranta ang mga lalaking nasa tapat niya. Batang pinuno ng nayon, sino, ito? Bagamat maganda ang babae, parang pamilyar siya at medyo kakaiba. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, nagtanong si Fatball. Tumahimik si Chenmo at hinintay na sumagot si Jingzi. Ito ay kapatid ni Brother Chen, Miss Chen. Kapatid ni Mr. Chen. Ang lahat ay ngumunguya ng paulit-ulit, at sa wakas ay biglang naging malinaw. Hindi nakakagulat na mukhang pamilyar ang dalagang ito, siya pala ay kapatid ni Mr. Chen. Oo, natural na gwapo si Mr. Chen, kaya hindi nakakagulat na kapatid niya ito. So ito ang maalamat na Miss Chen. Ipinikit ni Hanhan ang kanyang maliliit na mata, na para bang may natuklasan siyang bagong mundo. Narinig kong sinabi ni Mr. Chen ng gabing iyon na mayroon siyang kapatid na babae sa Jingzhou, at gusto niyang mapapangasawa sa young master ng village. Hey, pumunta si Miss Chen dito. Baka gusto niya talagang pakasalan ng master ng batang village. Nang sabihin niya ito, parehong namula sina Jingzi at Chenmo.
Malibang ba para sa lahat na tumambay dito? Nagdilim ang mukha ni Jingzi at malamig na tanong niya. Napansin ng iba ang pagbabago sa mood ni Jingzi. Tanging si Hanhan ang nakatulala. Oo, ang lalaking dinala ni Fatty ang gumawa ng lahat ng trabaho. Talagang napakalibre, hindi ba? Pagkatapos nito, pumunta at humingi ng opinyon ng lahat. Libre ka ba? Hindi libre. Oo, naalala ko lang na may gagawin pa pala ako. Hindi, gagawin ko rin. Sa isang sigaw, lahat ng nanunood ng palabas sa kwarto kanina, naglaho sa isang iglap. Si Hanhan lang ang nagkakamot ng ulo, halatang napaka-leisure. Napaka-leisure, tama. Sumulyap si Jingzi sa kanya, pagkatapos ay bumalik ka sa bundok at magsibak pa ng mga tubo ng kawayan. Magkano? Ay chop mo. Kailangan natin ng hindi bababa sa 3,000 tubo ng kawayan hanggang sa dilim. Kailan? Umalis si Hanhan, tanging si Jingzi, Shenmo at ang maid niyang si Guiji ang naiwan sa kwarto. Nagsuot din si Guiji ng mga damit pambabae, isang napaka-energetic na batang babae. Kumpara kanina, mas awkward ang atmosphere. Ahem. Si Jingzi ay umubo ng 2 beses at siya ang unang bumasag sa katahimikan. I wonder what happened to Miss Chen. Tiningnan siya ni Shenmo ng ilang beses at ikinulong ang kanyang mga labi. Ano, hindi ka makakapunta kung wala kang gagawin. Ang tono na ito ay tila mapanukso at nagtatanong, at saglit, hindi nakaimik si Jingzi. Nang makitang bahagyang napahiya si Jingzi, nagpasya si Shenmo na huwag na siyang asarin, inilabas ang maliit na bote ng porselana na ibinigay niya sa kanya noon at nakangiting sinabi, pumunta ako ngayon para pasalamatan ka, guro. Ang tubig sa banyo na ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Hindi lamang ito nakakapagtaboy ng lamok, ngunit mayroon ding napakagandang epekto sa pagbabawas ng pamamaga at pangangati. Tingnan mo, gumaling na ang leeg ko. Habang hihilahin na sana niya ang kanyang damit, nanlamig ang kanyang mga kamay sa hangin. Sinulyapan din ni Jingzi ang kanyang leeg na kasing puti ng nyebe at mabilis na lumayo. Medyo naiinis si Shenmo. Mula nang ihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang babae, marami nang hindi nakikitang hadlang sa relasyon ng dalawa, na talagang nakakadismaya. Hindi mo kailangang maging magalang, Miss Chen, ginawa ko lang ito. Binigay ni Jingzi ang kanyang mga kamay at tahimik na sinabi. Ang maginhawa para sa young master ay napakahalaga sa isang batang babae. Dapat mo siyang pasalamatan. Nang makitang muling sumaludo sa kanya si Shenmo, inilibot ni Jingzi ang kanyang mga mata at isinaalang-alang ito. Kung talagang gustong magpasalamat ni Miss Chen, mayroon talaga akong hihilingin kay Miss Chen para sa tulong. Oh, anong problema? Tanong ni Shenmo. Alam mo rin na sa pagdami ng mga taong interesado sa popsicle, napakaraming tao ang maaaring umorder ng popsicle. Masyadong abala para lang gumawa ng ice cream sa aming maliit na bakuran. Tumingin si Jingzi kay Shenmo at nakangiting sinabi, kaya gusto kong hiramin ang bakuran ng iyong bahay sa loob ng ilang araw upang mapalawak ang sukat, at subukang gawing yelo ang lahat ng saltpeter at ibenta ito sa loob ng ilang araw, para makapunta ako sa Jingzhou nang walang anumang pag-aalala. Narinig kong sinabi ni Jingzi, punta tayo sa Jingzhou. Agad namang pumayag si Shenmo nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito. Kabanata 64 na Terra itulak natin ang kariton. Dahil pumayag si Shenmo, hindi na nag-aksaya ng oras si Jingzi at mas mabilis siyang kumilos. Una, nagpadala sila ng mga tao upang bumili ng malalaki at maliliit na tangke, at pagkatapos ay nagpadala ng mga tao sa bahay ni Shenmo upang gawing mga ice seller ang mga hindi nagamit na silid. Ang huling bagay, syempre, ay ang transportasyon ng saltpeter. Kung ikukumpara sa naunang gawain, ang pagdadala ng saltpeter ay ang pinakamarumi at nakakapagod na pisikal na gawain. Sa oras na ito, si Zuzi, na naging abala buong umaga, ay nakaupo lamang upang magpahinga. Zuzo, anong oras na, at nagpapahinga ka pa? Lumapit si Fatball at sinulyapan siya, na nagsasabing hindi nasisiyahan. Puno ng mga tanong ang ulo ni Zuzu, naupo lang ako, kuya. Nako, busy tayong lahat, ikaw lang ang nakaupo dito, anong itsura mo? Tumigil ka sa pag-upo, sundan mo ako, itulak natin ang kariton. Itinulak muli ang kotse. Buong gabi kong tinulak ang sasakyan at halos masuka. Itinuro ni Fatball ang saltpeter sa kalahating kahoy na shed at sinabi, ang quicklime na ito ay dapat itulak sa bahay ng Pauilas sa tapat. Pagkatapos, inilagay niya ang cart sa tabi niya at sinabing, okay, let's go, let's do it. Ako lang. Hindi mo ba nakikita na lahat ay abala sa ibang bagay? Ikaw lang ang walang ginagawa, hindi ka ba namumula? Sabi ni Fatball na may itsura. Ako, namumula. Sa pagtingin sa Fatball, gustong tumugon ni Zuzi, huwag kang mamula. Hindi talaga siya namula. Sa buong bahay, simula nang bumangon siya hanggang ngayon, siya ang pinakamaraming gumagawa. Namumula. Nakakapagod ang pamumula. Tignan mo ulit si Fatball, isa siyang malaking idler, siya ang dapat namumula. Nakita ni Fatball ang mga mata ni Zuzu na umikot at walang sinabi, kaya hinimok niya, okay, tumigil ka sa pag-upo, bumangon ka kaagad at itulak ang cart. Zu. Sinulyapan siya ni Zu at nagtanong, Brother Fat, may oras ka rin. Ayaw mo bang itulak ang cart sa akin? Ako, hindi ko kaya.
Tinuro ni Fatball ang bewang niya, nakalimutan mo ba? Ang sakit din ng bewang ko. Nagmamadaling tinulungan ni Zuzu ang kanyang baywang. Daan, napakabata mo. Kung gumagalaw ka pa, hindi nasasakit ang bewang mo. Tumigil ka sa pagdadaldal, bumangon ka at itulak ang kariton. Sumunod, itinulak ni Zuzu ang kanyang cart papunta sa kanyang cart sa sakit, at sumulong na may mabigat na kargada. Pagsapit ng gabi, lahat ng paghahanda ay nasa lugar. Ginawa niyang ice cellar ang 4 na silid sa bakuran ni Chen Mo. May 4 na malalaking vat sa isang kwarto. Kung gagawin nila ang lahat ng yelo, ang saltpeter na iniwan nila ay tatagal lamang ng 2 araw ng higit pa. Naisip ito ni Jingzi at napagtanto na sapat na ang 2 araw. Natagpuan ko ang malaking mukha at sinuri ang mga account, dahil napakaraming gumagamit na nag-recharge para kay AFO sa susunod na panahon, at ang mga balanse ng mga naunang nag-recharge para kay AFO ay hindi na clear. Gumawa ako ng ilang mga kalkulasyon at nalaman na ang halaga ng pera na nakaimbak sa kanilang tindahan para kay AFO ay kasing taas ng 300 tael. Naisip ni Jingzi sandali, ang 300 tael ay katumbas ng 3,000 popsicle. Batay sa kahusayan ng isang malaking vat na gumagawa ng 200 popsicles sa isang araw, 3,000 popsicles ay mangangailangan ng 15 malalaking vats, at ang lugar lamang ni Chen Mo ay sapat na. Inutusan niya ang lahat na maghintay hanggang sa maibalik ni Hanhan ang mga tubo ng kawayan, pagkatapos ay ilagay ang lahat ng 16 na malalaking vat sa bahay ni Chen Mo sa mga tubo ng kawayan at mung bean soup, at nagsimulang gumawa ng mga popsicle. At sabihin ng malaking mukha na bukas ay matutugunan namin ang lahat ng pangangailangan ng popsicle ng mga gumagamit ng Weipo, ngunit hindi na kami tatanggap ng mga bagong customer na magbukas ng Weipo o lumang Weipi upang magpatuloy sa pag-recharge. Sa madaling salita, kapag ang lahat ng pera sa Weipo account ay naubos na, ang popsicle ay hindi na ipagpapatuloy. Busy at abala, mabilis na lumipas ang hapon. Sa likod bahay ni Qingliang Yixia, nang si Zuzi, na nakahandusay sa lupa, ay nakita si Fatball na dahan-daang tumatakbo pabalik, na puno siya ng galit. Nasa harapan na niya ang tagumpay, kung hindi na niya kayang tiisin. Bumantong hininga siya para kumalma, Kuya Mataba, nakikita mo ba ang resulta ng paggawa ng yelo? Sa sandaling ang yelo ay ginawa, ang paggawa at pamamahala ay agad na tumakas. Dapat handa na, tara na at tingnan natin. Pinangunahan ni Fatball ang haligi sa ice cellar, inabot at binuksan ang takip ng maliit na tangke, at lumabas ang isang daloy ng malamig na hangin. Mabilis na yumuko si Zuzo para tingnan. Wow, ang yelo talaga! Para kay Zuzu, ang lahat ng ito ay talagang kaakit-akit. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, sino ang maniniwala na ang quicklime at tubig ay maaaring gumawa ng yelo? Tila bagaman palaging inuutusan siya ng taong grasa na gawin ang kanyang trabaho, hindi man lang siya nagsinungaling sa kanya tungkol sa paraan ng paggawa ng yelo. Kaya't tumayo siya, ngumiti sa Fatball at sinabing, Brother Fat, pinuproblema kita nitong nakaraang 2 araw. Ngayong napatunayan na ang pamamaraang ito ng paggawa ng yelo, pwede na ba tayong umalis? Pwede na tayong umalis. Napaisip si Fatball. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, natatakot ako na pagkatapos kong umalis sa oras na ito, hindi na ako makakapag-stay sa Yongzhou at kailangan kong pumunta sa malayo. Kaya bakit hindi muna natin kunin ang pagkakataong ito na pumunta sa Chunshui Tower? Hindi pa huli ang lahat para umalis bukas. Chunshui Tower. Nang marinig ang 3 salitang ito, medyo naantig si Zuzi, ngunit sa aral na natutunan noong nakaraang pagkakataon, mas marami siyang natutunan. Nagmamadali niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay at sinabing, Mataba kapatid, may mga bahay aliwan kung saan-saan. Ayokong madaliin ito ngayon. Magnegosyo muna tayo. Balita ko ibibigay ko sa iyo ang 170 tael pagkatapos makumplito ang negosyo. Hindi ka ba nababalisa? Nang marinig ni Fat Brother ang tungkol sa pera, galit niyang sinabi, totoo iyon. Kung hindi ka makakapunta sa isang cool na lugar pagkatapos mong makuha ang pera, sabihin natin sa tindera at pagkatapos ay umalis ka. Kailangan mo pa bang sabihin sa kanya? Si Zuzu ay nalilito. Daan. Siyempre, kapag tahimik kang tumakas, maghahinala at maghahanap sila ng iba ngayong gabi. Pero kung sasabihin mo, iisipin na lang nila na may mali sa pamilya natin. Sa oras na gumawa ka ng yelo para ibenta, aalis na ako. Huli na para malaman nila. Nang marinig ito ni Zuzi, hindi na siya nagsalita. Nang marinig ng tindera na si Big Face na aalis na sila, laking gulat niya, hindi ba maganda ang trabaho mo ngayon? Tsaka isang araw lang nandito ang pinsan mo, bakit bigla na lang siyang umalis? Itinuro ni Fatball ang haligi at sinabing may malungkot na mukha, huwag mong banggitin, patay na ang tatay ng pinsan ko. Well, kung gayon ang kanyang ina ay hindi na kayanan ang suntok at nagpakamatay. Nabalitaan ko na ang ama at ina ay patay na, at ang kanyang kapatid na babae. Tindero, pumayag ka lang. Mukhang tuwang-tuwa si Zuzu kaya nagsimula siyang umiyak. Nang makita ito ng malaking mukha na tindera, naisip niyang may namatay na talaga sa kanyang pamilya. Ang ekspresyong ito ay hindi isang bagay na maaaring ilagay ng mga ordinaryong tao. Okay, condolences, may babayaran ako sa iyo mamaya. Pagkasabi noon ni Big Face ay pumasok na siya sa front hall.
Umupo si Zuzu sa lupa, iniisip na napakadelikado nito, kung hindi ay maraming tao sa kanyang pamilya ang namatay. Matabang kapatid, paano mo isumpa ang pamilya ko hanggang sa mamatay? Nasaan ang sumpa na ito? Kung hindi, paano matutuwa ang tindera? Tsaka, ano pa ang saysay ng pag-uusapan? Wala akong sasabihin kahit na sabihin mo sa akin. Hindi nasisiyahang sabi ni Fatball. Kung gayon, mayroon ka bang mga magulang, mga kapatid? Hindi. Napailing si Fatball. Ngunit ginagawa ko. Naikuyom ni Zuzu ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kabanata 65 tapos na. Gabi, isang desyerto na eskinita. Matagal nang naghihintay si Godan dito. Nang makita si Fatball at Suzy na papalapit, nabuhayan si Godan. Mayroon ka bang paraan ng paggawa ng yelo? Madalas na tumanggaw si Zuzu. Tumingin si Godan kay Fatball, at walang pakialam na sinabi sa kanya ng Fatball ang paraan ng paggawa ng yelo. Pagkaraang marinig ito, medyo nalito si Godan, bueno. Ang quicklime at tubig ay nakakagawa ng yelo. Kung may nagsabi man sa kanya nito noon pa lang, sa isang iglap ay sinabi na niya ito, ngunit hindi sa pagkakataong ito. Dahil pakiramdam niya, kapag binigyan niya ng isang sampal sa tenga si Fatball ay baka mapilayan siya ng kalaban sa kanyang backhand, kaya hindi niya ginawa. Ang mas mahalaga ay ang patuloy na pagtango ni Zuzu sa kanya. Si Suzy ay isa sa kanya, kaya hindi siya dapat magsinungaling sa kanya. Kung marunong kang gumawa ng yelo, tanungin mo lang siya. Ginawa niya ang buong operasyon ngayon at nasaksihan ito ng sarili niyang mga mata. Tumanggo si Zuzu at nagsabi, Brother Godan, totoo nga. Noong una, hindi ako naniniwala na ang quicklime ay maaaring gumawa ng yelo, ngunit nang maglaon ay sinubukan ko ito ng mag-isa. Masasabi lamang na ito ay kamangha-mangha. Well, nagpuslit din ako ng isang bag ng quicklime. Kung nag-aalala ka, bumalik ka lang at subukan ito ngayong gabi. Kinuha ni Fatty ang bag sa likod niya at iniabot. Oras na para bayaran ang balanse, tama ba? Dahil walang sinabi si Suzy, hindi siya pinagdudahan ni Godan, kaya kumuha siya ng 170 tael ng pilak at iniabot, hindi nakakalimutang paalalahanan siya. Ibibigay ko sa iyo ang pera, at wala na tayong gagawin sa isa't isa mula ngayon. Ang boss natin ang prefect, at hindi maglalakas loob si Qingliang Yixia na manggulo kahit alam niyang tayo iyon. Pero iba ito para sa iyo. Gusto kong payuhan kang umalis kaagad sa lungsod kapag nakuha mo na ang pera. Mataba. Bola. Hinawakan ang pilak sa kanyang kamay at masayang ngumiti, iyan ay kinakailangan. Sa 200 tael na pilak na ito, saan ako pupunta? Aalis ako ng bayan bukas ng madaling araw. Magiging masaya ako bilang isang Diyos. Tumingin sa kanya si Godan at walang sinabi. Umalis sa tabi ng haligi. Magdagdag ng quicklime sa tubig para makagawa ng yelo. Nagulat din si Lin Tong nang marinig niya ang ulat ni Godan. Tiniyak sa kanya ni Godan na walang magiging problema, ngunit gustong ipakita ni Lin Tong kay Lin Wenyao kung paano gumawa ng yelo. Si Lin Wenyao ay may masamang ugali at hindi niya kayang tiisin ang anumang kalokohan. Gabi na rin, at kailangan pang bukas ang ulat, kaya inutusan niya si Zuzu na ipakita ito muli. Isang araw nang nagtatrabaho si Zuzi bilang isang trabahador sa Qingliang Yixia, at pamilyar na siya sa paraan ng paggawa ng yelo. Sa harap ni Lintong at Godan, sinimulan niya itong paandarin sa seryosong paraan. Siyempre, ginamit nila ang quicklime na iniwan ng mabait na puso na Fatball noong siya ay umalis. Paliwanag ni Zuzi habang nag-oopera. Nang marinig nila na kahit ang pagdaragdag ng tubig ay ginawa sa ayos at sukat, si Lintong at Zuzi ay namangha at napabulalas na sila ay propesyonal. Gabi na, at bukas na lang ang hinihintay ni Cheng Bing. Hiniling ni Lintong sina Godan at Suzy na bumalik upang magpahinga, at hiniling sa mga tao na maingat na ilipat ang maliit na tangke na may quicklime sa kanyang silid. Kinaumagahan, nang ang iba ay natutulog pa, bumangon si Lintong. Ang una niyang ginawa ay tingnan kung may yelo sa maliit na tangke. Nang makita niya ang mga ice cubes sa sandwich, tuwang-tuwa siya. Kinuha niya ang yelo at inilagay sa isang maliit na garapon ng porselana, binalot ito ng kumot, at naglakad pabalik sa Lin Mansion. Ang ganitong uri ng mahirap at mabigat na trabaho, ipaalam lamang kay Lin Wenyao na ginawa niya ito. Para naman kay Godan at Suzy, haha. Si Lin Wenyao ay isang playboy. Hindi pa siya kasal, pero gabi-gabi siya nag-aayos. Bago pa lumipas ang panahon, nakalubog pa rin siya sa Dreamland. Alam ni Lintong ang ugali ng kanyang amo, at ang paggising sa kanya sa oras na ito ay katumbas ng labis na pagpuno sa kanya, kaya hinawakan niya ang garapon ng porselana at binantayan siya sa labas. Ang pagbabantay na ito ay tumagal ng mahigit 1 oras. Masakit ang mga braso ni Lintong at namamanhid ang kanyang mga binti, ngunit muli siyang nakaramdam ng sigla nang marinig ang kaluskos ng mga damit mula sa silid. Aray! Bakit ka nakatayo dito? Hindi ka man lang umutot, natakot ako. Si Lin Wenyao, nakakabukas lang ng pinto, ay bumangga kay Lintong na matagal nang naghihintay. Nagulat siya at agad na nagmura. Hehe, walang pakialam si Lintong. Yumuko siya at nakangiting sinabi, Guro, tapos na. Anong problema? Tanong ni Lin Wenyao. Iyon, ay tungkol sa paggawa ng yelo.
Ang tindahan ng Qingliang Yixia na bumukas paulas sa tapat natin ay nakagambala sa negosyo ng tindahan ng pakwan. Pinag-isipan kong mabuti at naisip na kung makakagawa din tayo ng yelo, hindi ba't ang negosyo ay mas mahusay kaysa sa kanila? Oh, narinig ko ang tungkol sa pagbebenta ni Qingliang Yixia ng mga popsicles sa nakalipas na 2 araw. Totoo bang ginagawa ang yelo sa kalagitnaan ng tag-araw? Mabilis na tumango si Lin Tung, pagkatapos ay hinubad ang kumot sa garapon ng porselana at ipinakita ito sa harap ni Lin Wenyao. Pambungad, guro, tingnan mo, ano ito? Nanlaki ang mga mata ni Lin Wenyao nang makita niya ang yelo sa garapon ng porselana, at pagkatapos ay binigyan niya ng thumbs up si Lin Tung. Ito ay isang magandang bagay. Si Lin Wenyao, bilang anak ng prefect, ay hindi magaling magsulat o militar, nakakahiya talaga. Upang magkaroon ng pakiramdam ng presensya sa harap ng kanyang ama, nagbukas siya ng isang tindahan ng pakwan. Hindi niya inaasahan na mahirap pala ang negosyo, nakakahiya talaga. Kung makakakita ka ng maayos sa pagtitinda ng ice cream, ipagmamalaki mo sa harap ni tatay. Habang iniisip ito ni Lin Wenyao, mas naging masaya siya, may kailangan ka bang gawin ko? Agad na sinabi ni Lin Tong, guro, bagamat ninakaw namin ang paraan ng paggawa ng yelo na ito, ang aming reputasyon ay hindi makatwiran, lalo na kung bukas pa rin si Qingliang Yixia, maaaring hindi kami makilala ng mga taong iyon. Kaya pinakamahusay na. Isara sila. Tumango si Lin Tong, iyan ang ibig mong sabihin. Matapos marinig ito, napangiti si Lin Wenyao, okay, iwan mo sa akin ang ganitong bagay na walang kwenta. Oo nga pala, naging abala ang tatay ko sa gobyerno kamakailan. Oras na para bumalik sa bahay at magpahinga. Kamakailan lang ay napakainit. Paano kung maghanda ka ng ilang malalaking tangke at ipadala ito sa gobyerno, at maglagay ng ilan sa gilid ng bulwagan ng kanyang silid para magpalamig sa gabi? Walang problema. Magpapadala ako ng gagawa nito. Nga pala, young master, maglalagay din ako ng ilan sa kwarto mo. Umiling si Lin Wenyao, syempre, para sa isang magandang bagay, kailangan kong panatilihing malapit sa akin ang aking ama, kung hindi, paano ko maipapakita ang aking pagiging anak bilang isang anak? Mataas, mataas talaga. Papuri na sabi ni Lin Tong. Siya nga pala, ibibigay ko ito sa iyo bilang kabayaran sa iyong pagsusumikap. Ang ama ni Lin Wenyao ay isang tiwaling opisyal sa loob ng maraming taon. Ang pamilya Lin ay hindi kapos sa pera, kaya bigla siyang kumuha ng 100 tael ng pilak at itinapon ito kay Lin Tong. Naku, maliit na bagay lang ang paggawa ng mga gawain para sa young master, kaya bakit ang lakas ng loob mong humingi ng pabor? Sinabi niya ito, ngunit tapat siyang humiga sa lupa, kinuha ang pera at inilagay sa kanyang katawan. Kabanata 66 na ikaw ay 205, at gayon din ako. Bumalik si Lintong sa tindahan ng pakwan, humiling sa isang tao na gumawa ng isang kaldero ng tsaa, at umupo sa lounge chair sa gilid ng silid, maaliwalas at maaliwalas. Maya-maya, kumatok si Godan sa pinto at pumasok. Godan, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwa ang young master matapos itong marinig at binigyan kami ng 5 tael ng pilak. Lagi mo itong ginagawa, at wala akong nagawa para tumulong, kaya ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera. Sabi niya, naglabas si Lin Tong ng 5 tael ng pilak. Kuya Lin, hindi mo ito magagawa. Luhaan ng emosyon si Godan, paano ako maglalakas loob na itago ang perang ito sa sarili ko? Hatiin natin ito ng 50 hanggang 50. 2 hanggang 500 yuan lang ang kailangan ko. Hindi ba ito masama? Tumanggi si Lin Tong. Bakit masama? Kung hindi ako natagpuan ni Kuya Lin, hindi ako kikita ng 1 sentimos. Okay. Kinuha ni Lin Tong ang pera at lihim na natuwa. Si Godan, na nakakuha ng pera, ay umatras, tinawag si Zuzu sa walang nakatirang likod bahay, at misteryosong hinaplos ang kanyang mga damit. Nang makita ito ni Zuzu, labis siyang nasasabik. Mukhang magiging favor fee ito. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, sa tingin ko ang halagang ito ng pera ay hindi maliit na halaga. Hulaan, 5 taels o 10 taels. Nang ilagay ni Godan ang 500 barya sa kanyang kamay, tuluyang natigilan si Zuzi. 500 barya. Oo, binigyan kami ni Master Lin ng kabuuang 500 barya upang pasalamatan kami. Gayunpaman, ang paraan ng paggawa ng yelo na ito ay pangunahing ninakaw mo, kaya ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera. Bibigyan kita ng kabuuang 500 barya. Hindi. Ikan-away ni Godan ang kanyang kamay at mapagbigay na sinabi. Kinuha ni Zuzi ang mga tansong barya at nanatiling tahimik. Hindi niya naisip na hatiin ang pera ng pantay-pantay kay Godan 500 barya lang, paano ang isang ibon? Naghinala lang siya kung paanong si Lin Wenyao, na noon pa man ay bukas palad sa kanyang pera, madaling mamigay ng 12 dosenang o kahit na daan-daang tael ng pilak, ay maaaring magbigay ng maluwag na pera gaya ng 500 tael ng pilak. Nang makita ni Godan ang kanyang reaksyon, medyo nalungkot siya. Sa orihinal, nagbigay siya ng fraction ng 2 hanggang 500 wen kay Zuzi, at wala siyang balak na hilingin itong muli ngunit kailangan niyang bigyan ito ng paraan, tama. Katulad ng ginawa niya ngayon, bigla niyang ibinalik ang kalahati ng 5 tael ng pilak kay Lin Tong.
Nang makitang napakasungit ni Zuzu, pansamantalang nagbago ang isip niya at nakakunot ang noo na nagtanong, Zuzu, ikaw ba ang hiniling ko na magawa mo ang ginawa mo sa pagkakataong ito? Tumango si Zuzu. Tingnan mo, pinayagan kitang lumabas at magsaya ng higit sa isang araw, at pagbalik mo, magkakaroon ka ng 500 barya sa iyong sarili. Nahihiya ka ba? Natahimik ulit si Zuzi. Siguro nahihiya ka di ba? Saka ayoko ng marami, kaya i-share ko sa'yo. Halika, may 205 ka, at mayroon din akong 205. Sa 250 barya sa kamay, ang haligi ay ganap na parisukat. Hindi niya talaga maintindihan. Siya at si Fatball ay parehong marunong gumawa ng yelo. Bakit nagawang makawala si Fatball ng 200 tail na pilak, samantalang siya ay mayroon lamang 250? Ang mga salita ay nahahati sa dalawang bahagi. Matapos italaga ni Jingzi ang mga gawain kay Fat Q at sa iba pa, nanatili siya sa bahay ni Chen Mo. May nagdala ng alcohol distillation device na ginamit noong nakaraang araw. Si Jingzi ay nagtrabaho dito buong hapon. Gumawa muna siya ng 4 na garapon ng spirits, pagkatapos ay pinahusay ang distillation device at gumawa ng simpleng volatile oil extraction device. Maraming mga puno ng peras ang nakatanim sa bakuran ni Chen Mo, at puno sila ng maliliit na puting bulaklak. Pinili ni Jingzi ang marami sa mga ito at gumamit ng volatile oil extraction device para gumawa ng ilang per essential oil. Matapos gawin ang lahat ng ito, halos lumubog na ang araw. Dahil simple lang ang device, hindi nito maihihiwalay ng malinis ang volatile oil at tubig, pero kahit ganoon, nabuksan nito ang mga mata ni Chen Mo. Sir, ito ba ang tubig sa banyo na ginawa mo noon? Matapos magtanong ni Chen Mo, naisip niya na ang tubig sa banyo na ibinigay niya sa kanyang sarili ay iba sa isang ito. Kulay berde ang tubig sa banyo at parang tubig na bumubulusok, ngunit ang nasa harapan ko ay malinis, malinaw at bahagyang patong-patong, at ang mga bakas ay parang langis. Hindi. Umiling si Jingzi, pabango ito. Pabango. Sina Chen Mo at Guiji ay tumagilid ang kanilang mga ulo, nalilito. Katulad ng pabango na ginagamit ninyong mga babae, maliban na lang sa likas na katangian ang pabango na ito. Tatagal ang bango kapag na-spray sa inyong katawan, at nakakalat ang bango. Halimbawa, kung gumagamit si Guiji ng pabango ngunit hindi kayo, magtatagal kayong dalawa doon. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang pabango mo ang tawag sa kanya. Ito ang tawag sa kanya ng pabango. Pagkatapos sabihin ito ni Jingzi, lumiwanag ang mga mata ni Chen Mo. Ang mga babae ay likas na sensitibo sa mga gamit na ito, lalo na kapag nakakita sila ng mga magagandang bagay, hindi maiiwasang makakaramdam sila ng pangangati. Young Master, pinaplano mo ba akong paalisin muli? Ibinaba ni Chen Mo ang kanyang ulo at kinurot ang kanyang mga daliri, pabulong. Last time binigyan ko siya ng toilet water, and this time binigyan niya ako ng pabango. Mabait pa rin siya. Kung ganito ang kaso, ang insidente ng pagsilip sa kanya noon ay ituturing na parang hindi nangyari. Mapapatawad mo ba siya? Napakagandang pag-iisip. Inilagay ni Jingzi ang pabango sa isang macelan at payat na bote ng porselana na inihanda ng maaga, idiniin ang takip dito, at mabilis na inilagay sa kanyang mga bisig. Nang makita si Chen Mo na nakapaut at nakatingin sa kanya na nakakunot ang noo, ngumiti si Jingzi at binago ang kanyang mga salita, may malaking negosyo ang pamilya ni MS Chen. Ano ang hindi mo pa nakikita dati? Paano ako maglalakas loob na bigyan ka ng napakababang bagay? Maliit na bagay. Ngumisi si Chen Mo. Tingin mo ba talaga tanga ako? Itinago mo sa iyong mga bisig ang mga hindi uso na bagay na parang mga kayamanan, sa takot na hindi mo alam kung kanino ibibigay ang mga ito. Kung kanino niya ito pinagkalooban ay walang kinalaman sa kanya, ngunit bakit hindi siya komportable at nanikip sa kanyang dibdib kapag naiisip niya iyon? Hindi matangos ang ilong ni Jingzi, ngunit naamoy niya ang mahinang maasim na amoy na lumulutang sa hangin. Alam niyang hindi angkop na manatili dito ng matagal, kaya tumayo siya upang magpaalam, kumuha ng isa pang garapon ng matapang na alak, at tumakbo palayo. Duwag. Galit na sabi ni Chen Mo, tinatapakan ang kanyang mga paa. Buti na lang at nakasuot na siya ng pambabae, at mukhang mas cute at mahiyain ang mga galaw niya kaysa sa maliit na babae. Ganoon din sana ang galaw kung si Chen Mo, na nakasuot ng panlalaki ilang araw na nakalipas, ay ginawa rin iyon. Masyado siguro siyang girly. Pagkatapos, pag-alis sa bahay ni Chen Mo, hindi bumalik si Jingzi sa Qingliang Yixia. Bitbit ang alak, umalis siya sa lungsod at dir-diretsyong bumalik sa Mang Mountain. Pagdating namin sa paanan ng bundok, nakasalubong namin si Hanhan na pumutol ng tubo ng kawayan at bumaba mula sa bundok. May bitbit siyang malaking bagahe sa kanyang likuran. Parang may daan-daang tubo ng kawayan sa loob nito. Mahigit 10 tao ang nasa likod niya, at may mga humahawak sa kanila. Nagdala rin ang asno ng maraming bagahe sa likod nito. Ilang bamboo tube ang ginawa. Higit sa 3,400. Sabi ni Hanhan sabay punas ng pawis sa ulo. Nagulat si Jingzi. Mula noong pinagalitan niya si Hanhan sa pag-akyat ng bundok para kumuha ng mga tubo ng kawayan, wala pang 3 oras ang lumipas ng higit pa. Akala niya ay hindi na niya makukuha ang 3,000 tubo ng kawayan pagsapit ng gabi.
Nang makitang hindi nagsasalita si Jingzi, naisip ni Hanhan na galit siya na hindi siya nakinig sa kanya at pumutol hanggang sa dilim, kaya nagmadali siyang nagpaliwanag, bumalik ako sa bundok at sinabi iyon sa pinuno ng nayon, at inutusan niya ang mga kapatid na walang magawa sa bundok. Tulungan natin akong maghiwa ng kawayan. Noong una, gusto kong makinig sa batang punong nayon at tumaga hanggang sa dilim, ngunit sinabi ng punong nayon ay sapat na ito, hindi ako masisisi ng batang punong nayon. Matapos sundan si Jingzi saglit, halatang napakatalino ni Hanhan. Young Master, alam na niya kung paano gamitin si Luli bilang isang kalasag. Tumingin si Jingzi sa paglubog ng araw na malapit ng lumubog, kumaway sa kanya at nagsabi, natatakot akong magdilim kapag dinala mo ang mga tubo ng kawayan sa lungsod. Huwag kalimutang sabihin kay Dalian kapag bumalik ka. Bago bukas ng umaga, dapat tayong kumita ng 3,000 narito ang popsicle. Oo, young village leader. Sumang-ayon si Hanhan at pinamunuan ang mga tao sa lungsod. Kabanata 67 Ikaw noong ikaw ay 3 taong gulang. Dumiretso si Jingzi sa bundok. Ang hidwaan sa watermelon shop o sa pamilya Lin ay naging hindi mapagkakasundo. Ito ay hindi na isang tanong kung gusto niyang makipagkompromiso, ngunit isang tanong ng iba na nagpipilit na guluhin siya. Kaya pumili siya ng mas radikal na diskarte at hiniling sa fatball na bigyan ng malaking regalo ang pamilya Lin. Kapag ganap na sumabog ang dakilang Reg Along ito, hindi na sila magkakaroon ng foothold sa Yongzhou City, at kailangan niyang pangasiwaan ang lahat sa tindahan sa loob ng 2 araw na ito. Oras na para magpaalam. Umakyat siya sa bundok ngayon para makipag-usap sa puso sa kanyang, pinakatandang kapatid na babae, na si Luli. Bagamat medyo mayabang ang paunang paraan ng pagwawalang bahala at pagdadala sa kanya sa bundok, matapos siyang makasama ng ilang panahon, nalaman niyang wala itong masamang intensyon. Kaya ano ang kanyang orihinal na intensyon sa simula? Ano kaya yun? Nang umalis, medyo na-curious si Jingzi tungkol dito. Kaya ngayon, nagdala ako ng ilang matatapang na inumin, at nagplanong makipag-chat kay Luli, at kapag nalasing siya, hey. Nagsasabi daw sila ng totoo pagkatapos uminom, kaya syempre tatanungin ko siya. Ang dahilan kung bakit kumpiyansa si Jingzi ay salamat sa kalbong mentor na sinundan niya sa kanyang nakaraang buhay. Ang kanyang kakayahan sa negosyo ay kalat-kalat, ngunit siya ay abala sa ibang aspeto ng negosyo. Kasunod niya, si Jingzi ay nakabuo ng isang mahusay na kapasidad sa pag-inom. At saka, si Luli ay isa lamang prostitute na hindi pa nakainom ng matapang na alak, kaya paano niya maihahambing sa kanya? Ang gabi ay lumalamig, at ang abala. Young Village Master. Bakit bumalik ang Young Village Master ng mag-isa? Young Village Master, dinalhan mo ba kami ng alak? Walang dalang tupa si Young Village Master. Humimik si Jingzi ng kaunting himig, at pagdating niya sa bundok, napapaligiran siya ng maraming masigasig na tao na tinatamasa ang malamig na hangin. Masyadong mabigat ang alak na ito, tama ba? Napakabulag ninyong mga lalaki. Paano nagagawa mismo ng batang punong nayon ang ganitong uri ng pisikal na gawain? Ang taong nagsalita ay isang bag ng alak, at naamoy niya ang malakas na alak mula sa malayo. Nilunok niya ang bango ng inumin at sinubukang kunin ang alak sa kamay ni Jingzi, ngunit tinampol ito ni Jingzi. Nag-iisip ka ba ng kalokohan? Pagkatapos, sa matagal na pakikipag-ugnayan kina Fatball at Hanhan, nagkaroon na si Jingzi ng immunity sa matatangkad at malalakas na bandidong mangsya na ito. Para ito sa panganay kong kapatid, bakit ka sumasali sa saya? Nang marinig nila na nagdadala sila ng alak para kay Luli, tumawa ang lahat at umatras, hindi nang ahas na gumawa ng anumang karagdagang desisyon. Umalis si Jingzi sa pagkubkob at nagplanong dumiretso sa boudoir ni Luli. Nang dumaan sa kanyang pakpak sa daan, napansin ko ang dim light sa loob. Nagtataka, tumalikod ako at naglakad. Paglabas mo ng pinto, kitang-kita mo ang magandang figure na makikita sa papel na bintana. Maliban kay Luli, walang ibang tao sa Mang Mountain. Okay lang sa kanya na pumunta dito para maglinis ng kwarto sa maghapon, pero anong ginagawa niya dito sa puntong ito? Sa pagmamasid, nakita ko na ang mga kamay ng figure sa bintana ng papel ay magkakaugnay at nakasabit sa ilalim ng katawan, tumataas baba, hindi alam kung ano ang kanilang ginagawa. Baka nakaharap siya sa sarili niyang kama. Masyadong masama ito. Natural na gusto ni Jingzi na turuan siya tungkol sa masamang ugali na ito. Ngunit bago mag-aral, nagpasya siyang pahalagahan ito ng may kritikal na mata. Paano siya makapag-aral ng walang pagpapahalaga? Kumpiyansa na nag-isip si Jingzi. Sumunod, upang hindi ma-alerto ang kalaban, nagtiptoe siya sa pintuan at nalaman niyang hindi nakasara ng mahigpit ang pinto, bagkus nakaawang lamang. Hindi ba ito masyadong pabaya? Umiling si Jingzi. Sa pag-iisip noong nanggugulo sa banyo ang kanyang mga kasama sa silid, sino sa kanila ang hindi naglock ng mahigpit ng pinto at nananatiling walang pakialam kahit na may nakababa ng pantalon sa labas? Napakabata pa ni Luli. Sa pag-iisip na ito, isinandal ni Jingzi ang kanyang ulo at tumingin sa siwang ng nakabukang pinto. Ngunit ang eksena sa loob ay medyo nadismaya si Jingzi. Nakita si Luli na may hawak na kahoy na figure sa isang kamay at isang matalim na punyal sa kabilang kamay, at ginagamit niya ang kutsilyo sa kahoy na figure.
Maraming wood chips ang nakakalat sa lupa, at may 3 inukit na figurang kahoy sa mesa. Sa di kalayuan, mukha itong mag-asawa at batang babae. Kung tungkol sa hitsura hindi pa ganoon kaganda ang mga mata ni Jingzi. Matagal na nag-gesture si Lu Li, pagkatapos ay itinaas ang maliit na figurang kahoy at tiningnan ito saglit, nakasimangot na parang hindi nasisiyahan, pagkatapos ay tinutusok ito ng kanyang kutsilyo ng ilang beses bago siya nasiyahan, tumagilid ang kanyang ulo at ngumisi. Ngumiti siya at tumingin kay Shen Fei. Sa hindi inaasahan, ang haring bandido, na laging kasing lamig ng yelo, ay talagang may anak na babae. Kung hindi niya ito nakita ng palihim, sinong maniniwala? Sa isip ni Jingzi, marahang binuksan ang pinto at pumasok. Tila masyadong nakatutok si Lu Li sa pagiging immersed sa sarili niyang mundo ng handicraft. Habang nakayuko ang ulo, hindi namalayan ni Lu Li na may nakatayo sa likuran niya. Hindi ko akalain na ganoon pala ang kakayahan ng panganay na kapatid na babae. Biglang may narinig na boses mula sa likuran. Tulad ng isang nakakondisyon na reflex, ang mga kalamnan ni Lu Li ay naninigas at ang maliit na lalaking kahoy ay nahulog sa lupa. Sa susunod na sandali, mayroon siyang punyal sa kanyang kamay, lumingon sa isang iglap, at pumunta sa gilid ni Jingzi sa isang iglap. Ate, hindi naman natin kailangang gawin ito, di ba? Sa pamamagitan ng isang maliwanag na punyal na nakadikit sa kanyang leeg, si Jingzi ay hindi man lang nang ahas na huminga. Oh my God, anong klaseng ugali ito? Kung hindi ka sumasang-ayon, papatahimikin mo ang iba. Sinong nagsabi sa'yong pumasok ka ng tahimik? Malamig na sabi ni Lu Li, at inalis ang punyal sa leeg ni Jingzi. Huminga ng malalim si Jingzi at medyo hindi nasisiyahang sinabi, nagkamali ka ba? Halatang kwarto ko ito, bakit ka pumunta dito kung wala kang gagawin? Hindi kita sinisisi, pero ikaw ang unang nagreklamo. Naisip ito ni Lu Li, at parang ganito. Kinukot ang kanyang mga labi at sinabing, ang buong Mang Mountain na ito ay pag-aari ko, maaari akong pumunta kahit saan ko gusto. Okay, kumbinsido ako. Hindi kailanman isang matalinong desisyon ang makipagtalo sa isang babae, lalo na ang isang babae na ang halaga ng puwersa ay mas mataas kaysa sa kanya at hindi masyadong makatwiran. Nagpasya si Jingzi na baguhin ang paksa. Maganda ang pagkakayari ni ate. Ano ang inukit mo? Hindi. Bago pa matapos magsalita si Lu Li, kinuha na ni Jingzi ang isa sa maliliit na figurang kahoy at tiningnan sila. Pakiramdam niya ay pamilyar ang mag-asawang ito na medyo may edad na. Pagkatapos ay tumingin siya sa dalawang maliliit na bata na kahoy, isang lalaki at isang babae. Ang babae ay mga 6 o 7 taong gulang, at ang batang lalaki. Oy, bakit parang naalala niya noong bata pa siya? Tumangala si Jingzi at nakitang namumula ang mukha ni Lu Li. Ate, ako ba ito? Kumislap ang mga mata ni Lu Li, ngunit tumanggo siya ng mariin. Ikaw lang noong 3 taong gulang ka. Habang sinasabi niya iyon, itinaas niya ang kanyang mga mata upang tumingin sa malayo, na may malalim at pangmatagalang pagmamahal. Kabanata 68 Sumama ka sa akin. Mayroong 2 dahilan kung bakit naniniwala si Jingzi na si Lu Li ay nagpapanggap bilang kanyang panganay na kapatid sa simula. Una sa lahat, 6 na babae lamang ang nasa alaala ng kanyang orihinal na may-ari. Bagamat umalis siya sa Jingzhou noong mga 6 na taong gulang siya, mahigit 10 taon na ang lumipas, wala na siyang gaanong impresyon sa 6 na kapatid na babae, ngunit malinaw pa rin niyang natatandaan ang bilang. Hindi kasalanan ni Lu Li. Nang 7. Higit pa rito, malinaw na sinabi sa kanya ni Jing Wenmao na ang kanyang panganay na kapatid na babae ay anak ng kasalukuyang punong ministro, at nag-iwan sa kanya ng isang liham na humihiling sa kanya na pumunta sa Jingzhou at hanapin siya ng direkta kapag siya ay nahihirapan. Kaya itinanggi ni Jingzi ang pagiging panganay na kapatid ni Lu Li. Ngunit kung si Lu Li ay nagpanggap na kanyang panganay na kapatid, ano ang kanyang layunin? Parang walang dahilan. Lalo na nang ilang beses niyang binanggit ang tungkol sa kanyang pagkabata, parang hindi nagsisinungaling ang kanyang mga mata. Ngayon ay nagukit pa siya ng isang kahoy na figure. Kung ang lahat ng ito ay pag-arte, ang kasanayang ito ay talagang walang cap-oras. This time pumunta ako dito para magtanong about my life experience. Napag-usapan niya ito, at agad na sumagot si Jingzi, ate, hindi ko talaga maalala kung ano ang nangyari noong 3 taong gulang ako. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Tumingin sa kanya si Lu Li. Sinulyapan niya ito, umiling at sinabing, hindi. Hindi mo man lang maalala, kaya bakit mo pinag-uusapan ang ginawa niya? Anong uri ng banal na loika ito? Kung naaalala ko, kailangan mo pa bang sabihin sa akin? Ate, noong umalis ka sa Jingzhou, 6 o 7 taong gulang ka pa lang, di ba? Ayon kay Lu Li, iniwan niya ang Jingzhou noong siya ay 3 taong gulang. Kung titignan, mas matanda lang ito sa kanya ng 3 o 4 na taon. Hindi nagsalita si Lu Li, tumanggo lang. Kaunti lang. Bakit mo gustong umalis? Ito ang pinagkakaguluhan ni Jingzi. Bagamat iniwan din sila ng iba pang 6 na kapatid na babae, ito ay dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan ng i-demote si Jing Wenmao sa Pangzhou. Nang umalis si Lu Li, 3 taon pa bago na-demote si Jing Wenmao. Hindi sinabi sa iyo ng aking mga magulang, at hindi ko rin masasabi sa iyo. Nag-isip sandali si Lu Li at pagkatapos ay mahinahong sinabi.
Talagang kumbinsido si Jingzi sa babaeng ito, ngunit hindi ito mahalaga. Plano niya noon na sabihin sa kanya ang totoo pagkatapos uminom, kaya hindi nagmamadali. Pagkatapos ay itinaas niya ang matapang na alak sa lupa at inilagay sa mesa. Tumingin si Luli at nagtanong, nga pala, bakit bumalik ka sa ganitong oras? O ang iyong sarili? Medyo abala kami sa paanan ng bundok. Si Fatty at ang iba ay maaasahan. Hindi mahalaga kung nandito ako o wala. Tsaka nasa bundok ang panganay na kapatid, kaya normal lang sa isang nakababatang kapatid na pumunta at bumisita. Tumingin sa kanya si Luli nang hindi nagsasalita, ngunit nilinaw ng kanyang mga mata na isa siyang multo kung maniniwala ka sa kanya. Walang pakialam si Jingzi. Saglit siyang nag-isip at naglabas ng 600 tala ng pilak sa kanyang damit. Mula nang buksan ang Qingliang Yixia, nakakolekta na siya ng kabuuang 600 tael. Sa araw, gumawa siya ng isang espesyal na paglalakbay sa bangko upang ipagpalit ang mga ito ng mga perang papel. Ate, kunin mo muna ito. Kinuha ito ni Luli at bahagyang nagulat na tumingin sa napakaraming banknotes. Ate, makakatulong ba ang mga perang papel na ito sa lahat ng kapatid sa bundok na mamuhay ng maayos? Nakangiting tanong ni Jingzi. Dati, lahat ng tao sa bundok ay mayroon lamang 4 o 5 tael ng gastos sa isang buwan, at hindi maaaring gumamit ng 100 tael sa isang taon. Ang 600 taels na pilak na ito ay talagang magpaparelax sa bundok ng mahabang panahon. Ngunit si Luli ay hindi nagpakita ng anumang pananabik. Bahagyang kumunat ang noo niya, tinitigan ang masiglang Jingzi, at sinabi sa malalim na boses, pinaplano mo bang umalis? Walang itinago si Jingzi, at sinabing, ang mga mung bean popsicle na ito ay napakahusay na mabenta. Well, it stands to reason that we can still sell it for a while. Pero tinitignan tayo ng anak ni Lin Gugan at malamang na magsisimula na siya ng gulo, kaya plano kong ibenta ang lahat ng negosyo sa tindahan sa susunod na 2 araw, at maaari ko pa itong ibenta. Nang makitang hindi tumugon si Luli, nagpatuloy siya, sa kasong ito, oras na para umalis ako. Kung magmadali ako, makakarating lang ako bago ang Jingzhou examination. Matapos ma-delay sa Yongzhou ng napakatagal, malayo ito sa Beijing. 10 araw na lang ang petsa para sa eksaminasyon sa pagpasok sa kolehiyo ng estado, kaya ito ay napakaapura. Sinulyapan siya ni Luli at tahimik na sinabi, kailangan ba talagang kumuha ng pagsusulit? Ganun ba talaga kahalaga ang katanyagan? Ito talaga kay Dad. Huwag mong pag-usapan ang tungkol kay tatay. Naging tapat siya sa buong buhay niya, ngunit siya ay na-ostracize sa Jingzhou officialdom. Siya ay na-frame at na-demote sa Pangzhou, at palagi siyang nataranta. Hindi ako naniniwala na ang huling hiling niya ay hayaan kang maging examiner. Kailangan kong sabihin na tama si Luli. Bago namatay si Jing Wenmao, hiniling niya sa kanya na pumunta sa Jingzhou upang magkubli sa kanyang panganay na kapatid na babae, ang anak ng punong ministro. Hindi niya binanggit ang usapin ng pagiging examiner. Nang siya ay kinidnap ni Luli sa bundok, sinadya niyang gumawa ng ganoong dahilan upang makatakas. Dahil isa siyang top student sa kanyang nakaraang buhay at dapat pumasa sa bawat pagsusulit, kaya naman sinadya rin niyang subukan kung ano ang kanyang magiging resulta sa pagsusulit na ito. Ngunit sa puntong ito, hindi niya magawang sampilan ang kanyang sarili, kaya matigas niyang sinabi, Ate, kung hindi mo kami nakasama ng napakaraming taon, paano mo malalaman kung ano ang iniisip ni tatay? Marahil ay na-frame siya at hindi mapakali, kaya't hiniling niya sa akin na makuha ang karangalan. Upang maibalik ang kanyang pagiging inosente. Tumingin sa kanya si Luli at walang sinabi. Sa katunayan, pagkatapos na makasama siya nitong mga araw na ito, naunawaan na niya ang ugali ni Jingzi. Kapag nakapagpasya na siya sa isang bagay, mahirap na itong baguhin. Naisip ko ang tungkol sa kanyang mga serye ng mga aksyon sa lungsod at kung paano siya ay nasa bahay sa komplikadong digmaan sa negosyo. Hindi ko maiwasang mapangiti ng mapait, baka ipinanganak siya sa ganoong klaseng intriga at intriga. Ate, alam kong nag-aalala ka sa akin, pero kung hindi ka pupunta sa Jingzhou, hindi ako mapakali. Hindi ko na makikita ang tatay ko sa hinaharap. Kailangan kong pumunta sa Jingzhou. Kung balang araw, pakiramdam ko ay wala nang iba pa si Jingzhou dito, babalik ako para sumama sa panganay kong kapatid. Sana hindi ito magustuhan ng panganay. Kitang-kita na noong sinabi ni Luli na hindi siya papayagang pumunta sa Jingzhou, sinsero ang tono niya at nag-aalala ang mga mata niya, na parang hindi siya nagsisinungaling. Labis na naantig si Jingzi matapos itong marinig, kaya mas malumanay ang kanyang tono. Sumama ka sa akin. Kung walang tiwala sa akin ang panganay na kapatid, sabay tayong pumunta sa Jingzhou. Sa husay ng panganay na kapatid, mas ligtas kung pupunta ako sa Jingzhou. Pang-aasar ni Jingzi na may mapaglarong ngiti, na nagpapula sa pisngi ni Luli. Pinandilatan niya ito at sinabing, sino ba ang nagsabing wala na akong tiwala sa iyo? Pagkatapos ay sinabi niya, bukod dito, napakaraming tao sa bundok na ito na naghihintay sa akin upang alagaan ka. Paano ka makakahanap ng oras upang pumunta sa Jingzhou? Ate, ang 600 pilak na ito ay simula pa lang. Ibebenta ko ang Qingliang Yixia sa loob ng 2 araw. Higit pa rito ang pera. Hindi pa ba sapat para sa mga tao sa bundok? Ibig sabihin, kung may pera ka, bakit ka bababa ng bundok?
Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Sila. Bagamat si Luli ang pinuno ng Mang Mountain, siya ay talagang isang batang babae na nasa 20s, ngunit kailangan niyang magsumikap at magplano para sa higit sa 200 katao sa bundok, na nakakadurog ng puso. Ito, mamaya na natin pag-usapan. Bahagyang naantig si Luli, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, ito ang espiritu na sinabi ni Dahan na ginawa mo. Talagang masarap. Buksan ito at subukan ito. Kabanata 69 ang halimuyak ng mga bulaklak ng Li. Dumating si Jingzi para lang lasingin si Luli, ngunit bago pa siya makaisip ng dahilan, pumunta si Luli sa kanyang pintuan ng personal, na ikinatuwa niya. Mabilis siyang nakahanap ng 2 mangkok. Noong nakaraan, si Jingzi ay nagbalik ng napakaraming tupa, at ang mga hindi pa niya natapos kumain. Pinamarinate ni Luli ang mga ito bilang pinatuyong karne ng tupa at itabi ang mga ito. Sa oras na ito, nagkataon na kumuha siya ng ilan at inihain bilang merienda. Ate, ito talaga ang spirit na ginawa ko. I came back too short last time, and Fatty and the others are too good in drink, kaya hindi kita pinatikim. Pinuno ni Jingzi ang isang mangkok para kay Luli at nagpatuloy, ang alak na ito ay 500 barya para sa isang mangkok. Ngunit, dahil tayo ay nakikipag-inuman sa isang magandang babae tulad ng panganay na kapatid na babae, kahit isang tail ng pilak para sa isang mangkok ay hindi gaanong. Lahat ng tao ay lasing ng hindi lasing. Pagkatapos ay maaari kang makakuha ng 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Medyo namula si Luli sa sinabi niya. Lihim na natuwa si Jingzi nang makita niya ito. Upang maiwasang tumanggi si Luli na uminom mamaya, idinagdag niya kaagad, ngayong gabi, tayong dalawa ay hindi uuwi hanggat hindi tayo lasing. Sino ba ang ayaw uminom? Sinong aso? Walang takot sa mukha ni Luli, inabot niya at hinawakan ang mangkok ng alak, itinaas ang ulo at ininom lahat. Masarap na alak. Pagkatapos uminom, pinunasan niya ang mga patak ng alak na damaloy sa kanyang baba at sa kanyang leeg gamit ang kanyang kamay, at ang kanyang, magiting na larawan, ay malinaw na sketch. Medyo damilat si Jingzi, ngunit nagising siya nang sandutin siya ni Luli na may pulang mukha at tinanong siya, ano ang tinitingnan mo? Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, ate, ang sarap mo talagang uminom. Halika, uminom ulit tayo. Pagkatapos noon, pinainom pa siya nito. Pinuno ni Luli ang isang baso. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi gaanong matapang si Luli. Hindi niya hinawakan ang mangkok, ngunit tiningnan siya ng nag-aalab na mga mata at itinikom ang kanyang mga labi sa katahimikan. Ha? Anong meron? Bakit hindi ka umiinom? Naguguluhang tanong ni Jingzi. Itinuro ni Luli ang kanyang hindi ginalaw na mangkok ng alak, ang kahulugan ay maliwanag. Mayroon bang anumang kahulugan sa pag-ihaw ng alak ng ibang tao ngunit hindi ito iniinom ng iyong sarili? Kung makatagpo ka ng isang lalaking masama ang ugali, maaari kang magsimula ng away on the spot. Nako, iniisip ko lang na respetuhin ang kapatid ko, pero nakalimutan ko na. Iinumin ko na. Matapos sabihin iyon ni Jingzi, ginaya niya ang matapang na tingin ni Luli at ininom ang lahat sa isang lagok. Mainit. Matapos inumin ito, nakaramdam si Jingzi ng nasusunog na sensasyon mula sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang tiyan. Talagang malakas ang alak, at mali rin ang naunang paghatol ni Jingzi. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay may mahusay na kapasidad sa pag-inom at kilala bilang, 1 libra ay sapat, 2 libra ay tama lamang, ngunit ang kanyang kasalukuyang katawan ay hindi sapat. Pagkatapos kong uminom ng mangkok ng matapang na alak, nakaramdam ako ng init sa buong katawan ko at medyo nahihilo ang ulo ko. Hindi masama, halika muli. Nang makita ito, kinuha ni Luli ang mangkok ng alak at ininom ang lahat sa isang lagok. Natigilan si Jingzi. Noong una ay gusto kong lasingin si Luli, ngunit sa pagtingin sa kanyang kasalukuyang poster, hindi siya katugma sa kanya. Kaya hindi ako makakainom ng alak na ito, may mahahanap lang akong dahilan. Ate, tumigil ka sa pagsasalita at uminom. Yan. Bilasan mo. Itinulak ni Luli ang mangkok ng alak sa harap ni Jingzi na hindi nasisiyahan. Nang makita kung gaano siya naiinip, may pagkakataon na gagawin niya ito kung hindi siya umiinom. Ang hilig magpakain sa kanya. Hindi nang ahas si Jingzi na hanapin ang kamatayan, kaya't nagnganga ang kanyang mga ngipin, ipinikit ang kanyang mga mata, hinawakan ang mangkok ng alak, at muling uminom. Okay, halika ulit. Bubuhos na sana si Luli ng isa pang inumin, ngunit si Jingzi, na mabilis ang mga mata at mabilis na mga kamay, ay pinigilan siya at ikinumpas ang kanyang mga kamay para humingi ng awa. Hindi darating, hindi darating, hindi darating. Ha! May bahid din ng pamumula ang pisngi ni Luli, ngunit ang kanyang mga mata ay maningning at masigla, ngayon mo lang sinabi kung sino ang hindi umiinom ay isang aso. Ukbo woof woof. Kailan? Nagising si Jingzi, nanunuyo ang kanyang lalamunan at sumasakit ang kanyang ulo, parang sumabog. Paralysis, ang pekeng alak ay nakakapinsala sa mga tao. Hindi, paano magiging pekeng alak kung ako mismo ang gumawa nito? Ang tanging sisihin ay ang orihinal na may-ari ay masyadong mahina upang magdala ng 2 mangkok ng malakas na alak. Sa panahon niya, magulo sana ang inuman. Sa pag-iisip na makaligtaan ng magandang pagkakataon kagabi, medyo nalungkot si Jingzi.
Pagkatapos uminom ng pangalawang mangkok ng matapang na alak kagabi, nawala ng malay si Jingzi, lumabo ang kanyang malay, at nasa awa siya ng iba. Tila nakipag-ugnay siya sa malambot na katawan. Tinulungan niya itong makaakyat sa kama, at saka bumulong sa kanyang tainga, dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang sinabi o ginawa. Oops! Palihim na bumantong hininga si Jingzi, pagkatapos ay itinaas ang kubrekama, buo ang lahat. Hindi pwede. Muli niyang inangat ang kanyang pandiya at tuluyang nakumpirma na ligtas na ito. Nakahinga ako ng maluwag, pero at the same time medyo nanghihinayang. Nang hilahin niya ang kanyang pandiya at tumayo ay natigilan siya saglit. Dahil nakaupo si Luli sa kwarto, diretsyong nakatitig sa kanya, walang duda na ngayon lang nakita ni Luli ang lahat ng serye ng kanyang mga sexy moves. Nang hihinayang, nakaramdam ng pait si Jingzi sa kanyang puso, ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti. Ate, hindi ito ang nakikita mo. Ano ang nakikita ko? Tanong ni Luli. Ito lang. Saglit na natahimik si Jingzi, at pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi niya, hindi talaga iyon ang iniisip mo. Alam mo kung ano ang naisip ko. Itinagilad ni Luli ang kanyang ulo, napaka-girlish. Basta, kalimutan mo na. Umiling si Jingzi at kumapa saglit, huwag nang magpanggap, magpakita na tayo. Sa totoo lang, may ibibigay ako sa panganay na kapatid. Bumangon lang ako at hinahanap ito. Sumunod, inilabas ni Jingzi ang maliit na bote ng porselana na naglalaman ng pabango at agad na niresolba ang bahagyang awkward na kapaligiran ngayon. Ano ito? Dinampot ni Luli ang bote ng porselana at tiningnan ito saglit nang walang nakita, kaya nagtanong siya. Pabango, pabango. Dinampot ni Luli ang bote at inamoy ito. Tila may magaan na bango. Hindi pa niya ito nakilala noon at sariwa ang pakiramdam. Speaking of this thing, nakakamangha. Sinabi ni Jingzi, ang pabango na ito ay ginawa mula sa mga espiritu at mga talulot ng bulaklak sa pamamagitan ng isang serye ng mga komplikadong proseso. Hindi lamang ito komplikado sa pagpapatakbo, ito rin ay napakamahal. Kung ito ay ibebenta, ang maliit na bote na ito ay hindi hihigit sa 10 kilo ng pilak. Si Luli ay hindi interesado sa presyo at sinabing, oh, nang basta-basta. Idinagdag ni Jingzi, at ang bote ng pabango na ito ay nag-iisa sa mundo. Pinasadya ko ito para sa aking panganay na kapatid na babae. Ang mga bulaklak na ginamit ay mga bulaklak ng peras, na may parehong pagbigkas sa pangalan ng aking panganay na kapatid, kaya pinangalanan ko itong Li, peras, na halimuyak ng bulaklak. Ang bango ng bulaklak. Bumulong si Luli, ang kanyang mga mata ay kumerbo sa crescent moons, at isang maliwanag na ngiti ang biglang sumilay sa mukha ni Gu Jingwoo. Gusto ko ang pangalan na ito. Kabanata 70 payag ka ba? Masyadong late na nagising si Jingzi. Paglabas niya ay nakita niyang halos tanghali na. Nagpaalam siya kay Luli at naghanda na bumaba ng bundok. Matagal na tinitigan ni Luli ang kanyang likod. Ano, hindi mo kayang sumuko? Sa oras na ito, lumabas ang isang magandang babae na nakasuot ng navy blue na training uniform na may nakasulat na, Kun, na may berda na ginto sa kanyang dibdib na may hawak na espada. Ang babae ay may mahinang hangin ng kabayanihan at kagwapuhan, na mas lalong gumanda kapag nakatayo sa tabi ni Luli. Oo, hindi ko kayang umalis. Hindi man lang nahihiya ang mukha ni Luli, napakakalma niya. Payag ka ba? Tanong niya sabay gilid. Umiling ang magalang na babae at tumahimik ang labi. How's it going? Hindi na ba kayo magkakilala? Oo, mayroon pa rin akong makulat na espiritu noong bata pa ako, at pakiramdam ko ay palakaibigan ako kapag tinitingnan ko ito. Ngumisi ang matapang na babae. Kung gayon, ano ang iniisip mo tungkol dito? Pagkatapos sabihin ni Luli, sinulyapan siya ng magalang na babae, ang kung fu ng panganay kong kapatid ay hindi mas mahina kaysa sa akin. Kung maaari mo siyang turuan, kailangan mo pa bang tanungin ako? Ngumiti si Luli at umiling. Umiling, sa totoo lang, nag-aalala lang ako sa kanya, pero ngayon na naiisip ko, parang hindi na kailangan. Tumango ang knight errant na babae, oo, lihim akong nagmamasid nitong mga nakaraang araw, at ang kanyang kakayahan ay mas mahusay kaysa sa inaakala ko, at kaya niyang protektahan ang kanyang sarili ng sapat. Pupunta ako sa Jingzhou para makita siya pagkatapos kong matapos ang trabaho ko sa bahay. Gusto mong lumabas? Oo, gaano ka nang ahas na tumanggi sa trabaho sa bahay? Pagkatapos magsalita, ang babaeng kabalyero ay nagtanong, ate. Hindi sinabi sa kanya ng aking mga magulang ang iyong pagkakakilanlan bago sila namatay. Nakaramdam ka ba ng sama ng loob? Paano ito nangyari? Alam kong ginagawa ito ng aking mga magulang para sa aking kapakanan. Pagkasabi nito, nagbago ang mukha ni Luli. Isang pahiwatig ng tiyaga ang lumitaw, pagbalik ko sa Jingzhou, ito na ang oras para mag-higanti ako. Kung dati, ang Qingliang Yixia ay walang laman at sarado sa oras na ito, ngunit nang bumalik si Jingzi sa tindahan, napakaraming tao pa rin sa labas, at masigla ang eksena. Tindera, bakit hindi tayo makabili ngayon? Hindi ba ayos lang na mag-love farts tayo? Tama na yan. Sa pinakamasama, sisingilan kita ng mid-level na love fart. Ibigay mo sa akin. Ang mga tao ay maingay, at siya ay kumaway ng paumanhin sa lahat, at pagkatapos ay tumayo at sinabing may ngiti, naiintindihan ko ang iyong damdamin,
ngunit ang pag-ibig na ito ay hindi mapupuno ng mga popsicle, maliban sa orihinal na matandang lalaki. Dahil sa kalokohang customer, walang ibang makakabili nito pansamantala. Ang akala ng lahat ay magbibigay siya ng solusyon, ngunit hindi nila inaasahan na ang sinabi niya sa huli ay ganito pala ang kalokohan, at bigla silang nagalit. Naiintindihan mo. Hindi mo talaga maintindihan. Bakit ko ito mabibili kung matanda na ako para sa AFO, ngunit hindi ang bago natin? Sabihin mo, ikaw ay may diskriminasyon. Mag-ingat kung magagalit ka sa manggagawa at pamamahala, at papatayin ka ng manggagawa at pamamahala. Ang lahat ng ating mga palatandaan ay nasira na. Gusto mong basagin ang mga karatula namin. Sa oras na ito, lumabas ang matangkad na si Hanhan na walang ekspresyon ng mukha at dirdiretsong naglakad papunta sa taong nagsalita, ang pressure na dala ng kanyang malakas na katawan ng pakiramdam ay biglang dumating. Ikaw, iyan. Huwag mong isipin na kung mas matangkad ka at mas malakas, matatakot kami sa iyo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ako nag-iisa, tayong lahat. Gusto kong humila ng ilang tao para maging matapang, ngunit nang tumalikod ang taong ito, nahihiya, natuklasan niya na lahat ng sama-sama sa kanya kay Qingliang Yixia ay napaatras ng ilang hakbang at dumistansya sa kanya. Ang lalaki ay nakaramdam ng kapaitan sa kanyang puso at marahas na sinabi, "Ha, tingnan natin." Pagkasabi niyon ay tumakbo siya palayo sa kawalan ng pag-asa. Nagkatinginan ang lahat ng nasa labas ng pinto, ngunit ayaw maghiwa-hiwalay. At unti-unting natapos ang negosyo ni Qingliang Yixia. Dahil ang balita ay inilabas kagabi, kaninang madaling araw, lahat ng mga customer na nag-recharge para kay AFO ay sumugod at ipinagpalit ang lahat ng natitirang balanse para sa mga popsicle. Siyempre masaya sila. Maaaring may mga paghihigpit sa kung magkano ang maaari nilang bilhin sa mga normal na panahon, ngunit ngayon ay maaari nilang gastusin ang lahat ng kanilang naipon upang bumili ng mga popsicle. Lalo na yung mga nasa mid-level na nag-top up ng 10 tail ng pilak ay maaaring bumili ng halos 100 popsicle ng sabay-sabay at itabi ang mga ito kapag sila ay umuwi. Hindi ba't mas maganda kung mayroong pagkain sa isang maliit na ice cellar na gawa sa mga garapon ng porselana? Tiningnan ito ni Jing Zi mula sa malayo at tumango. Ang mga magaspang na lalaki na ito ay kadalasang nagnanakaw ng mga tao para kumita, ngunit hindi nila inaasahan na magaling din pala sila sa negosyo. Kapag pumunta siya sa Jingzhou, bibigyan niya sila ng iba pang negosyo, at magagawa nila ito ng maayos. Sir, may iniisip si Jing Zi nang may biglang sumampal sa kanya mula sa likod. Sa pagbabalik tanaw, si Chen Mo iyon. Nakatingin sa kanya na may mahinang ngiti, muli siyang nagtanong, ngayong naibigay na ng Young Master ang lahat ng natitirang pera para sa pag-ibig, ibebenta rin ba niya si Qingliang Yixia? Ibinigay siya ni Jing Zi, Miss Chen oo naman, alam niya kung ano ang aasahan. Ngumisi si Chen Mo, pinaplano ba ng Young Master na pumunta sa Jingzhou? Ito, oo. Nag-isip sandali si Jing Zi at hindi ito itinago. Nang marinig ito, bago pa makapag-react si Chen Mo, tuwang-tuwa si Guiji sa gilid. Siya ay nangangarap na bumalik sa Jingzhou ngayon, sa takot na siya ay magkakaroon ng mahabang gabi at mga pangarap kung mananatili siya sa labas ng mahabang panahon. Natural na masaya siya kapag naririnig niya ito. Ilang beses pang sumulyap si Jing Zi kay Guiji, at pagkatapos ay sinabi kay Chen Mo, Miss Chen, mas mabuting umuwi ng maaga. Makikita ko kung gaano ka kabalisa. Pinandilatan ni Chen Mo si Guiji, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay lalong lumaki. Kung mas makapal ito, mas tumatagal ito. Umalis ka sa daan, umalis ka sa daan. Si Jing Zi ay kausap si Chen Mo nang biglang may galit na sigaw. Paglingon niya, nakita niya ang 4 o 5 pulis na dumarating sa labas ng pintuan ni Qingliang Yixia. Nang makita ito, sumimangot si Jing Zi, nandito ka na ba kaagad? Sumabog na ba ito? Tapos naglakad na siya palabas ng pinto. Guro, bakit may oras ka pa pumunta dito ngayon? Ngumiti si Jing Zi, at pagkatapos ay sinabi kay Hanhan, nandito na si Master, bakit hindi ka pumunta sa likod bahay para kumuha ng mga popsicle para sa mga opisyal para maibsan ang init? Ang pinuno ay si Xiang. Ang payat na tiktik na si Hanhan ay nagwagayway ng kanyang mga kamay at sumimangot bago pa man magsimula si Hanhan, huwag kang pumunta rito gamit ang mga walang kabuluhang bagay na ito, mag-ingat ka na aakusahan kitang nanunuhol sa mga opisyal. Mukhang napakahirap ng usapin ngayon. Kinaikit ni Jing Zi ang kanyang mga mata, walang sinabi, at hinintay ang susunod na mga salita. Ngunit ang payat na ahente ay may naramdamang galit sa kanyang tiyan. Noong nakaraang pagkakataon, siya ang nagkusa at humingi kay Jing Zi ng 20 tail ng pilak, ngunit pagkatapos ay binigyan lamang si Lintong ng 10 tail. Dinala nila ng kanyang kapatid ang natitirang 10 tails kay Zhu Imenglo para uminom ng flower wine. Akala ko ito ay ginawa ng walang putol na walang makakaalam, ngunit sa sandaling sila ay umalis, si Jing Zi ay nagpost ng isang paunawa na naglilista ng halaga ng mga buwis na kanilang nakolekta. Hindi na muling pumunta sa kanya si Lintong tungkol sa bagay na ito, at tiyak na hindi pupunta si Lin Wenyao sa kanya, ngunit mas natatakot siya kung hindi siya lalapit sa kanya. Kamakailan lamang ay may mga balakid siya sa kanyang trabaho sa Yaman, at naniniwala siyang may kinalaman ito dito. Kaharap ang instigator na si Jing Zi, natural na hindi siya maganda.
Nangongolekta pa rin kami ng commercial tax pagdating namin dito ngayon. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.